Kung dakong garbo na ipailar kaninyo, ang isa sa mga nag-una na nag-review sa budget sa Pilipinas, ang atong congressman sa ikatulong distrito sa siyudad sa Davao, si Congressman Isidro Ungab. Mayong adlaw kanimo, Congressman. Maayong adlaw, Lex, o maayong adlaw sa atong mga viewers o atong mga social media watchers. A long time no see. Yeah. But now, but now sino? Dugay, kita lang gyapon ta. dugay kauban may kanya to sa private sector pa din sa gobyerno. We were still very young, no? BBSP days, then sa sugat-sugat na lang to sa airport, kilan lain man natong mga agianan. City government, then sa national, kuyog na. Anyway, istoryahan na to ang budget. Balikan na to ang 2025 na budget. Ikaw tong usa sa mga mibarog ug miakusar nga ang 2025 budget mao ang pinaka most corrupt sa Philippine history. Tagay daw mi og spesifiko nga mga ehemplo ug unsay nakapalahi niani nga budget quantitatively compared sa PDAF ug sa kantong sa DAP. Ganing 2025 budget, nakita gyud nato na nga gitinuntuhan gyud. So mao na ang atong gitawag nag 2025 budget is the most corrupt budget. Dili lang in the history of Congress, in the history of the Philippines. Philippines. No? Kani manggong budget duha na ka part, no. Ning gitawag natong total new appropriations ug ang automatic appropriations. Kanang total new appropriations nimo, program ug unprogram. Makita nimo ang program appropriations ilang gibalhin sa unprogram. Kunya ang program appropriations kadtong gitawag og fiscal space o ang iyang original nga budget, ipulihan nila og mga proyekto nga ilaharag yung gusto. Ilang gitawag na mo 11th hour amendment gisud lang dito sa Bicameral Conference Committee. Kung vote hunaon, tanan unta nimong items ibutan sa budget, musubay ka gyud sa Philippine Development Plan. Kay kanang imuhang budget is the interpretation of your plans and programs, financial interpretation. Ang problema, about 450 billion ang changes, up and down, increases and decreases. So, dako kayo ang nawala out of the entire budget nga wala mo subay sa ato ang Economic Development Plan. So it is a deviation. So program appropriation, gibalhin sa program, apektado ang program and program. Pati ang automatic appropriations nga dapat dili na hilabtan, gihilabtan. 14 special laws, pati na ning sing tax law nga nagbutang og pondo sa PhilHealth, ilapag yung zero. So dili lang kana atong makita naron, so senyales ka ng nakita karon nga flood control scam, flood control program nga perting nakuha kay total man na og moabot siya nag 435 billion sa 24 ug 25, wa pay labot ang 23 budget, no? So kung ipon man ng 23-24 budget, dako gyud. Ya gawas ni ana kung makahinumdum Galex nganong mosultitan ang most corrupt budget. Sa Bicameral Conference Committee report pa lang, Enero aning tuiga, sa basta Dabawenyo episode, kawaban na to si former President Rudy Duterte, ato na nang-expose nga na ako'y nakita nga blank items, 28 blank items, spanning 13 pages. So Bicam report pa lang, na kay nakita nga problema. That should have been a red flag already. So dapat, kadto pa lang daan, ilan ang gibantayan niya. So mo nang ingon ako, most corrupt budget happened during the 19th Congress. So mga leaders of 19th Congress, they could makasulting nga limpyo media, ano? Well, by command responsibility o imposible kung ikaw ang leader, wa ka kahibalo sa nahitabo. O kadto man namirma sa Bicam report. Yeah, arita sa proseso. May balaan man ako nga sa una, Marso, Abril pa lang daan, ang mga naa sa baba, magsabit na tanang mga department, magsabit na sa ilang budget for the following year. Pagkahuman niya na, bago pa mo gawas tong National Expenditure Program. Nganong nilayo siya sa normal process? Actually, nagguba gyud ang budget process. Ang normal process nawala.
kadtong gisulti nimo nga first quarter pa lang naghimo na og budget preparation phase. Nagaprepara ang executive department. Unya pag-abot ana sa first opening sa regular session sa Kongreso, isubmit man na nila dito. Pag-abot sa Kongreso, mag-presentar usab ang executive department na atay first, second, ug third reading, no? Sa House. Ya pag-abot sa Senate, ang first, second reading. Ang nahitabo, after sa first, second reading, approve sa House, approve sa Senate, na i-BICAM report. Giusab sa BICAM report, halos tanan. So wala mo subay gyud dito sa NEP. Sa pa murag nahimong baliwala tong mga paningkamot sa tanan nga mga departamento nga maghulat mig hantod alas 12 sa gabi kanu sa ami i-interpellate. Yes, dili lang katong paningkamot sa pagprepara sa budget, paningkamot sa komite o paningkamot sa plenary. O nawala tanan kay giusab pag-abot sa bicameral conference. So nahimong useless ang whole process. Okay. Ang problema pag-abot sa BICAM report daghan blanco. Unya, mobalibad pag sila nga wa sila kabulo unsay nahitabo. Mayon pag sila walay blanco nga naamahan ko klaro man kay nay blanco manang mayon ko nga ayon na magsulti nga way blanco kay gi-submit na ko na sa Supreme Court as evidence nakatatak na ang Supreme Court na yung mga blanco 28 ka blanco. Yeah. Kailangan ko yung mga namatikdan sa una sa budget nga naay mga label na CI, Congressional Insertion ang tawag nila ni Ana. And we don't even know kung saan na siya sa paggamit. Pasabot, bahala na ang mga congressmen nga maway mo desisyon kung saan na siya sa paggamit. Sa ito pa, kung ma-insert na niya, doon nag approval ni dito sa leadership sa House, paingon sa Senate, ug ngadto na sa mupirma sa balaod. Dako kayo ang congressional insertion, no? Kani ato exemption na siya mo isingit. Ang net boy dako karon mas dako ang congressional insertion. Ya di lang kana kadtong program nga gibalhin nila sa ang program gisingitan pag itong insertion. So pati sa ang program na po insertion. Nga nauna pa og release. So ang punto dito, yes, ang membro sa BICAM report ug ang mga leaders, Speaker of the House, Senate President, o ang mga namirma dito, gawa sana na may portion dito gabito ang presidente. So 26 billion direct bito, 168 billion ang gibito gikan sa program fund. Kato actually wala man toy dako kayong value kay 168 billion ang program man to wala pay pondo. So depende na kung mabutang ang pondo. For that means kadung wa niya gibito, approve siya ato. Iyan gi-aprobahan. So gipirmahan man niya. So, mo na pasabot niya. So, it's part of the entire budget. It's part of the law of the land. Gi-implementar man po nila. So, kung wala unta gi-implementar, o kung gi-implementar man, the safeguard should have been well, tanaw, gi-monitor mayo, gi-bantayan. Ang isa po din na nganong nakalusot man ni siya, na pertigyong daghana. Dili lang ni ginagmay. Dako kayo ang mga insertions. Now, gisuggest magud sa imong statement na dili lang ni trabaho sa katao kay ang bicameral di man na siya pwedeng mo lahos ang iyang kung blankohan na niya dili man na siya mo lahutay kung wala pagsabot sa nakalinlain ng mga level sa atong gobyerno. Magklaruhay ta sa tan-aw nimo. Is this a insertion or corruption nga nanukad lang sa ubos? Or there is really a national sa leadership mismo ang nag-insister nga dapat kini siya ang mamahimong mahitabo? Nawala ang control mechanism. Okay. Nawala. Tungod, di ba, supposedly, ang cheque gani, duha mo magpirma. Ang purpose na, check and balance Ang control. Mao nang control, Senado o ang Kongreso, dapat check and balance, mag-control. Ang problema, nagkutsaba na ang tanan. Ang executive o ang legislative, nagkutsada na po. Karon makakita nga, DPWH, congressman o senador, pati na ang kontraktor, nagkutsaba na tanan. During my time, di man ingon nga manghambog ta, I made sure na ang mag-finalize dahil mo chairman sa appropriation 2 times. Oo. I made sure na mag-finalize special provision o general provision opposition. Because
kung imong i-appeal ang minority o ang opposition, siya ang maghimo sa special provision, general provision, meticulous. Bantayan niya nga, these are the requirements. Una ma-implement. So, dili basta-basta ka implementar. Karon kung kamong tanan magkasinabot na, isa na lang. So, ang sabot na, bahin-bahinay na. Wala na nagsabot og control mechanism. Ang problema yun, nawala ang pagsubay na to sa Philippine Development Plan. Ang kaduha, Nilihis na ta, nilihis. nilihis na ta. Dapat naman untay DBM o ang economic managers, ilang gipabito. Daghan man tag situations in the past nga pwede man ibito. Mao ginawagin ako masabti sa first 2 years ni President Bongbong Marcos na maghimo og budget, wala sa mag-discuss kung sa ang development plan sa kanasud. Basta kandidato lang maghimo lang og figures and then submit it para sa NEP. Yes, there's always a development plan. In fact, that's a 25-year development plan. Yeah, every 5 years, gina-update na siya. Ang problema, mura o... Actually, the budget is a clash between technical and political. Mao na ang classic every year. Normal na siya. Normal na. Kinahanglan, naagay mo barog para sa technical. Kaya ang technical, importante nga, unang-una, ma-meet imong development plan. Ikadua, ang serbisyo para sa katawhan. Ang pobre, makalimtan man kina. Kaya ang dato lang may hinumduman. Gawas niya na, ang mga district congressman, na po na sila ilang mga gusto, who will take care of the needs of the poor, who will take care of the needs of the farmers, fishermen, mga subsistence o daily income earners, no? Daghantag mga urban dwellers, no? So kinahanglan yun na naay magbantay technical. Ang problema nga mangibabaw political mo balance sa interest sa publiko sa political. Yes, political ug ang profit oriented. Kaya akong nakita karon ang mga proyekto nga kasagaran ng gawas more on, well, I would say, sakit man ni paminahon, contractor-oriented projects ang mas daghan nga nang gawas sa past 2 years. Now, una tamo adtuan ang mga involvement sa mga contractor naman ang Commission on Audit. Unsa imong tan-aw? Nganong wala kay mo papel ang Commission on Audit? Nga sa tanan ba kaniadto dili medyo ka makapadayon hangtod sa pagbayad palanggaan o dili mo approve ang Commission on Audit? Well, ang Commission on Audit man ang ilang procedure after the fact na after the implementation. So post-audit sila. Oo. Nawala naman tong pre-audit. So nya nagkadaghan perting daghanan kayo sa nagkadaghan kayo ang mga transaction. So ang backlog nila perting yung daghana. Given nga ang kada departamento naman di taga-COA, bisan sa mga regional offices na ay COA, wala gyud nag-flag ani nga pa, katong nga project, wala mao na akong sulti nga nawala ang check and balance. Dapat gisulod yun nila nga naay role pa ang kuha, naapay bugat nga musulti nga mali na, no? Malipay gani ko kanang uban na mo report sa kuha nga sa implementation sa mga proyekto, napay mga taga-barangay nga ihap yun pila ka balas, truck nga balas ang deliver, ihap og pila ka siminto. Napay mga barangay official ngayon ana. Karon murag nawala gyud na siya ron kay ang uban barangay blind wa sila kay balo nga naay gi-implement. Di naman para sa una nga tanang proyekto una moabot sa imuha, makibaw ang mayor, makibaw ang barangay. Nga nana siya diretso. Local government code. Dapat sa local inform nimo ang local officials. Wala, nawawala na ginaron diretso. Do you think kinahanglang ibalik na to na siya? Well, we have to reboot. Kung baga imong computer, imo sang i-off ba? Iyap sa 10 seconds bago nimo ibalik. Ibalik nimo. I-reboot ni kay kinahanglan makamatag yun ang tanan kay using the same system and using the same people, mabalik ka gyapon na. Taud-taud ka nga wala mo uli diri sa Davao kay imo yung gitutukan ang pagpreparar sa 2026 budget. Unsa mga nakita nimo sa atong 2026 budget? Naa ba ni ang susamang weaknesses sa 2025 nga budgeting katong sa mga miagyo naa pa karon or naanay mga pag-cover sa mga gaps
nga di na maparehas sa 2025. Ginahanglan yun nga makoreksyonan tong nahitabo sa previous nga nahitabo. Kaning 2026 budget, so ang NEP was already prepared first quarter of the year, no? Kanang National Expenditure Program na submit na. And initial findings, gani, na-report na to ni Senator Lacson nga nanay taga DPWH, na nawag kang Senator Soto nga pwede na siya ma-insert, no? Initial findings, nagyo insertion sa NEP palang So mao tong na sila gihimo nga giusab nila ang NEP na yung mga corrections nga gihimo. Ang ilang discussion nga nakita nako, they want to get rid of the small committee sa House ni, no? Kani small committee mo ni ang maghimo og amendments or recommendations nga isingit na lang siya dito pag-abot sa third and final reading. So ang ilang gihimo, BARSI ilang tawag, no? Budget Amendment Review Subcommittee. Nya kanang recommendation sa BARSI isubmit sa Committee on Appropriations, nya Committee on Appropriations ilahang i-approve. Unya supposedly i-present na nila dito sa House for second reading. Pero ang nahitabo karon sa House deliberations na mo second reading, kaya ako mang yung gibantayan. Sa period of amendments, daghan may gi-introduce nga amendments. In fact, kasagaran sa mua, daghan sa muang mga independent, sa minority, o kadtong mga independent-minded majority, nga gusto na walaon ang program funds. Wala man gyapon giwala ang program appropriations na agyapon. So ang ilang justification kinahanglan daw kay para sa foreign assisted projects. Pero ang problema dito, it turned out na dili lang day foreign assisted projects ang nakabutang. So ako nang gusto isa-isa na nanan. Anya daghan ni gi-propose nga amendments, wala gyud nila gi-approve sa mayorya dito sa plenary. Ang gi-approve isa lang kadtong pag-reduce sa budget ni BP Sara by 156 million, no? Oh, so mahimo nga matingala ka sa kadaghan nga proposal nga amendment nganong ang kang BP Sara lang nga amendment ang gidawat. So gi-reduce somehow may political implications gyud. Nya sunod pag-abot dito sa period of amendments, gi-substitute nila tong BARSI committee report, kadtong committee report nila nga ang base kadtong budget amendment review subcommittee, himuan nila og substitute bill. Ang substitute bill ilang gipasa for second reading approval. Mo tong akong gi-question nga ang substitute bill is a new bill. Correct. Oh, so when a new bill, you should open it again for discussion. Oh, ang nahitabo, wholesale, murag lock, stock, and barrel, gipa-approve ang bagong substitute bill. So para sa ako, wala to nasulbar tong problema nga katong question sa small committee kaniadto. Kaya ang purpose unta, yes. Ang purpose ato unta kay kung gusto na balik ta sa kinaraan, gusto na to. Let's go item by item, line by line. 'Di ba kung makinundog ka kaniadto magbuntag item so and so, line so isa-isa hog yun nato ang budget. Tinuod tedious kayo, perting kapuya to, pero wala kay makalusot kayo inadto nga pamagi. So nahitabo ron gi-substitute. Gi-approve ang substitute bill. So karon I'm still in the process of studying unsa tong sa BARSI nga gi-approve nila sa committee o unsa ding gi-approve nga substitute bill kay daghan man kayo. So para kanako wala na solve tong transparency. So I still reserve my comments on that kay taas pa man yung proseso. Right. Approve on third reading maabot pa sa Senado. So tan-aw na to ni pag-abot pud sa Senado kung unsay ilang himuon dito. So ang ako lang masulti niini kung dili gyud ma-address ang questions of transparency and accountability, lisod na kayo bawion ang honor or ang
ang integrity o ang credibility o ang pagtuo sa katauhan sa budget process o sa Kongreso.